Mga kasayan, magpo-full wave tayo ng XRM 110, SYM bonus, wave 100. Diyan kasayan ha. Saka yung mga motor sa Idol 110. Ito siya. MP 110, MP 100. Iba't ibang paraan ng pagpo-full wave gagawin natin. Ito siya ba. Ito yung ordinaryong full wave natin ano. Yung ordinaryong full wave, tatanggalin natin yung ano, yung ground niya. Tanggalin natin yung ground nandito sa may pinaka ano niya, pinaka parang dito sa may ano, to. Parang yung pinaka ring niya dito. Tatanggalin natin tapos pag isasama natin sa kulay yellow. Yellow tapos tatanggalin natin yung coil dito. Magsasama sa yellow, okay na siya, naka full wave na siya. Ito yung ordinaryong kadalasang ginagawa. Ang isa pang pagpo-full wave natin, hindi tayo mag-aano nito. Hindi tayo gagamit nito, papalitan natin siya ng ganito. Ito siya kasayan na yung galing junk shop. Ibig sabihin kasayan, hindi na tayo mag-re-rewire na katulad nito. Kasi ito, full wave na kagad siya. Ayan o, dalawang dilaw. Pero bago tayo bumili sa junk shop, kailangan sanay tayong sanay tayong mag-test o mag-troubleshoot kung may problema ba siya o okay siya. Gamit ang ating multimeter, titignan natin kung buo pa yung coil niya. Ito siya ha. Lagay lang natin sa 2K ohms. Ang itetest natin dito yung pulser. Ito siya ba yung pulser. Blue white. Tapos lagay lang natin sa kanyang ground. Ayan siya kasaya na yung pulser natin. Dapat mag-reading siya na 100 pataas. Okay siya kasaya na 138. Ayan siya 138 yung reading ng ating pulser ha. Ibig sabihin okay yun. Ayan. Tapos reading naman natin yung yung primary coil. Ito yung pulser ha. Ito yung ating pulser, okay pa siya. Kahit sabihin yung nagkakalawang na siya, basta maganda pa yung reading, okay siya. Tapos ito naman yung primary coil. Ito siya ha, yung may windings. Ang kulay niya ay black red. Sukin lang din natin. Tapos dapat mag-reading siya ng 300 pataas. 300 pataas yung i-reading ng ating pulser. Ayan siya. 589. Kaya okay na okay pa siya. Buo pa tong stator na to. Ito rin yung pwede nating ipang full wave. Pag ito pinang full wave natin, ang kasabay nito yung full wave charger. Etong dalawa na to. Pag ang pinang full wave naman natin ay ito pa rin yung dati. I-rewire lang natin, lalabas lang natin yung ganto niya. Ito yung gagamitin natin. Tapos, yung pangatlong full wave natin, ito namang tatlo. Bali, ano na siya, pang battery operated na siya. Pang battery operated na full wave stator. Ayan siya. Wala na siyang primary coil na katulad nitong dalawa. Wala na siyang ito, pinaka primary yung black red dalawa. Meron sila Ito yung gagamitin natin sa pangatlo. Ngayon ang unang gagawin natin ng pag-full wave, yung ordinary muna. Ito muna yung re-rewire natin at saka itong charger. Tapos isusunod naman natin tong dalawa na to sa susunod na pag-full wave natin. Siya kasaya na. Babaklasin lang namin to. Babaklasin lang namin to kasaya na, tapos babalikan namin kayo. Ito na kasaya na, baklas na natin Ito sinasabi ko sa inyo kasaya na. Ito siya. Ito yung pinaka parang corona. Ito siya Tignan nyo tutukan mabuti ito Ito yun. Ito. Tutok mo Ito siya. Ito yung wire niya. Ito paliwanag ko muna dito. Ang hahanapin nyo dito kasaya na, huwag yung gagalawin yung kulay. Pagka fade na yung kulay niya, tingnan nyo sa likod. Tapos diretsuin nyo. Ito dilaw. Yung puti, huwag yung gagawin yung puti, yung dilaw lang. Pag ginalaw natin, yung dilaw, ayan, gagalaw. Ayun, ito yung dilaw. Pero dito sa ipo-full wave natin, kitang-kita yung dilaw. Ayan walang kahirap-hirap Ito yung tatanggalin natin Katulad nito, ito naka-full wave na to Wala na sa kanya sa niya, sa pinaka niya. Ito dito, wala na Ito yun Ito nasa 3 kings siya.
Yan. Tingnan mo, tutukan mo ito mabuti para ano. Hindi na tayo magbabaklas. Dito na natin titirahin to para mas madali na siya. Ito. Ito yung wire. Oh. Putulin lang natin siya dito. Ganyan siya kasayan. Oh. As ngayon, putol na siya. Naputol na yung pang ano natin ha. Kailangan natin siyang pahabain. Para paabutin natin sa kulay nito. Ito siya ha. Baka ayaw umikot ha. Tapos tatanggalin natin yung ano nito, yung pinaka coated niya. Kasi hindi siya gagana pag di natanggal yung coated nito eh. Pag ito hindi umabot, dito natin siya hihinangan. Tanggalin natin yung dulo. Ano nga, nakaharang yata yung ano niya ma. Ito. Yun. Ito ha. Ano mo muna ng ano. Babalikan namin kayo kasi lagyan namin ng flash. Yan. Ito yun ha. Yan, maliwanag na. Para kailangan magkakitaan eh. Yung pinutol natin galing dito. Ito yung wire. Nahaharang siya, hindi siya makaikot. Yan ha. Nahaharang siya ng isa na to. Papalusutin ko muna itong kasayan ha. Ito. Diba nakaharang siya rito oh. Papalusutin ko muna to rito para makaikot siya ng paganon. Babalikan namin kayo. Ito na kasayan oh. Tutok mo sa stator. Ito na, napaikot na natin siya oh. Ito yung una natin tinanggal yung galing dito sa ground. Siya yung galing sa ground na parang 3 kings yung formahan niya. Tapos ang susunod natin, tatanggalin naman natin yung kulay yellow. Ito siya, wag yung white ha. Yung yellow, yung light coil. Ito yung light coil ha. Ayan, yung yellow na yun. Tatanggalin din natin yan. Ayan siya kasi nakatanggal na siya ngayon. Hilahin natin yan. Pagka hindi siya mahila kasayang, ganito gagawin nyo ha. Luwagan nyo lang itong ano. Luwagan nyo lang para makaikot yung wire. Para mas madali siyang mahila. Ito siya ba? Ayun, yung yellow. Ito yung yellow. Yung kulay yellow na yan, papalusutin natin yan. Sa likod. Kailangan medyo mahaba para ano siya. Kailangan medyo mahaba para hindi mahirapan mag-splice saka maghinang. Yung isa kasayan yung ginawa ko doon, hindi kasi gusto niya maghinang, in-splice ko lang yun. Okay naman siya. Pero mas maganda pa rin yung hihinangin. Kasi kaya ito pwede siyang hindi hinahin gawa ng nung hindi naman siya nakababad sa oil. Basta maganda lang pagkaka-splice. Masyado pa kasi maliit. Dito yan, mahigpit yan dito eh. Iusog lang natin yan para mahatak siya.
Pagkakaya nyo na siya i-splice, pwede na yun. Diba, yan. Pwede na yan, kaya na niyang i-splice yan. Tapos to, babalutan natin ng ano to, electrical tape. Makatanggal na yung dating tape niya eh. Kamaya na lang. Ito kasayan to, kailangan tanggalan nyo ng coated to kasi hindi siya didikit pag ano, yun, yung kulay, ito yung kulay, tutukan mo to. Ayan, sayo, kinaskas ko na to, ito kulay pula yan. Dapat mapalabas nyo yung ano, matanggal yung coated. Para pagka in-splice tsaka hininang eh, okay na okay siya. Dito gagamit tayo dito ng ano, ng sinkable tube. Gamit tayo ng sinkable tube dito. Sasayin ha. Tapos yung inano natin na ano, yung kinaskas natin, doon natin siya i-splice. At yung ginawa ko kasayin kasi di ako sanay maghinang, pero tumagal naman ng ano, ng ilang taon, buo pa rin hanggang ngayon. At eto nga siya, yung hindi nakahinang. Ngayon medyo sanay naman tayo maghinang. Ayan siya kasayan, no? Kaya splice na splice, kaya pwede rin eh. Basta may splice lang mabuti. Kaya pwede rin siya, kahit hindi siya, kung talagang walang panghinang. Ayan siya kasayan ha. Oh. Hihinangin ko muna to kasayan ha. Pero kung talagang wala kayong manghinang, pwede rin ho yan. Pwede yan. Basta maganda lang yung pagkakano. Hinangin ko muna, tapos babalikan namin kayo. Ito na kasayan na ano na natin siya. Oh. Nahinang na natin. Oh. Yan. Nakahinang na siya. Napagsama na natin yung ground. Yung galing dito na ground. Ito ha. Yung galing dito ha. Tinanggal natin ha. Sa parang corona style ha. Tapos lalagay natin sa kulay dilaw. Ito kasayan, okay na to, full wave na to. Ayan. Yung kasayan, maliit yung nailagay ko na ano, na sinkable tube, kaya tape lang natin yan. Babalutin natin ng electrical tape, saka lalagyan natin ng ano, ng cable tie para hindi siya kakalas. Ito siya. Tape lang natin. Maliit yung napasok natin na ano eh, na sinkable tube eh. Okay na okay yan sa'yo, wala namang problema yan. Tuyo naman to, hindi naman to babad sa ano. Hindi naman siya babad sa langis. Hindi kagaya ng mga Suzuki, Shogun, Rider J. Babad sa langis yung ano nila. Ito hindi siya babad sa langis. Kaya walang problema. Basta ma-fix lang natin siya. Tapos igagadya natin yan. Pasok yan dito. Tapos kayo iikot natin dito yan. Yan. Pag ikot niya rito sa ilalim, yun sa ilalim ha, ikot natin yan sa ilalim. Sabay cable tie. Okay na yan. Full wave na. Katulad na nito yan na naka full wave. Ayan o. Tanggal na rito sa ring, tapos napagsama na siya. Katulad nito, hindi ito nakahinang. Pero hanggang ngayon buo pa rin o. Magduduktong lang ako ng wire kasayan para mabilis tayo ha. I-ready ko na yung mga wire, tapos babalikan namin kayo. Ito na kasayan, naduktungan na natin siya ng wire. So kailangan natin kunin yung dalawa sa regulator. Pwede kayo dito magduktok sa regulator, pwede rin dito ha. Ito kasayan yung pinull wave natin itong dalawang dilaw. Tatanggalin natin yan. Gagawin ko dito kasayan, depende sa inyo ha. Pwede kayong pumutol dito sa taas, yung puti. Ito siya Pwede kayong dito nyo kunin yung puti tsaka yung dilaw. Kasi ang gagawin ko dito kasi hindi ko nagagamitin tong ano na to, sakit na to. Ipagre-recta ko na lang tong ano na to. Tapos ito tatanggalin ko na to dito.
Dito tayo gagamit ng socket para rekta na lang siya. Depende sa inyo kasi na pwedeng putulin nyo dito. Dito nyo kunin yung dilaw tsaka yung puti. Pwede rin dito yung pinul wave natin. Ako kasi dito ko na lang siya kukunin. Dito na sa baba. Ito na siya ha. Kasi dito na lang para pag gusto yung panduktungan pwede pa siya. Ito. Yung pinaka ano natin. Para pwede nyo pa siyang gamitin kung gusto pang gamitin itong ano. Ito. Tapos ito. Pagduduktuhin ko lang din to. Ito kasi hindi na ito magagamit eh, yung white na yan tsaka yung yellow. Bali wala na yan eh. Kumbaga sa kawan eh, iba yung, ito na yung linya natin eh. Ito. Pero testing muna natin kung okay na ba yung full wave natin. Baka magamit na lang natin sa ibang ano yan, yung socket na yan. Dito hindi na para maganda yung daloy ng kuryente. Yan. I-testing natin kasi na gagamit tayo dito ng test light. Kung okay yung pagkaka full wave natin, lalagay natin sa body ground. Dapat kasi hindi siya umilaw pagka iano natin. Body ground tayo Testing natin kung may body ground diyan. Pass na siya kasi na. Okay, may body ground doon. Kailangan naka-under yung motor pag tinesting natin kung tama yung ating full wave. Umilaw ka tayo, palpak pag umilaw siya, nakalagay sa negative. Kailangan hindi siya umilaw. Saka sa'yo walang ilaw sa kabila. Okay, wala rin ilaw. Ngayon kasi kailangan umilaw to Kailangan umilaw to, pag hindi umilaw, palpak pa rin to. Pag umilaw, okay yung ginawa natin. Ito siya kasayan Ito siya kasayan. Okay na okay, full wave na siya kasayan. Yan kasayan, okay na full wave na yan. Ito na nga yung diduktungan natin. Ito siya, tingnan nyo Ito kasi bali wala na to. Tingnan natin gagamitin yung kulay ano na yan, yung white na linya na yan. Bali ito kasi tingnan nyo puputulin ko na yan. Tapos itong dilaw, puputulin ko na rin to. Yan. Tapos ito, puputulin ko na rin to. Siya. Puputulin ko na yan yung pulser. So depende sa inyo kasi na pwede yung di putulin yung socket. Yung socket kasi na yung kasi puro kalawang na yung suksukan para siguradong walang maglulus. Mga ano na kasi to, mga yung wire nito, mga sobrang tagal na yung wire nya. Kasi 2005 model, hindi pa napapalitan to ng wire harness. Yung pulser natin. Papagandahin natin yung ano yan. Kasi ito kasayan yung yellow na yun tsaka yung baliwala na yun. So direct lang tayo sa full wave Sa full wave charger na tayo dediretso. Pag naka-order tayo ng harness to kasayan, papalitan natin ng buong harness to. Simple lang magpalit ng harness ng XR mo antenna. So, tamang-tama na yung ginawa natin sa pagpo-full wave na to. Bahan lang natin ng konti para siguradong kapit na kapit. At saka na kahit pagkabaliktaran yung pink,
Yung pink at saka yung ano natin ha. Masyado bang umaba? Pwede tayo mag-adjust para saktuhan lang. Kahit magkabaliktaran to, pink at yellow. 5 wires yung ginamit nating charger ha. Wala siya yung may kulay red o kulay orange ha. Pwede rin kayong gumamit ng dalawang dilaw o dalawang puti. Kahit magkabaliktaran tayo dito. Ito muna yung unang step natin ha. Ito yung unang step ng ginawa natin. Doon madali na doon kasi positive negative na lang yung matitira. Saktuhan lang yung gagawin natin. Uy, Belen. Sounds ba yan? Muslim. Maabulan tayo ng video, okay. Kasaya na, ilagay na natin yung dalawa. Kahit magkabaliktaran na yung pinull wave natin. Ayan na siya. Pupunta na tayo sa likod kasi may natitira pa tayong tatlo. Matalin. Natin mas matalin eh. Ito na siya. Ito yung wire natin oh. Ito yung yellow natin ha. Kasi pag nag full wave tayo, automatic battery operated na kagad siya. Ito yung yellow natin ha. Ayan. Ito yung yellow natin. Sama na natin to sa ano, sa kulay black. Uy, maliit ha. Itong yellow na to ilalagay natin sa accessory wire para maging battery operated ang ating headlight, park light, tail light. Lalagyan natin sa accessory wire ha. Galing sa flasher relay. Accessory wire galing sa flasher relay. To, tapos itong kulay black. Battery operated na kagad yung ano natin. Park light, tail light at headlight. Ganun kasaya ng kagandahan sa full wave. Mag-automatic battery operated na siya. Ito yung unang full wave natin ha. May dalawa pa tayong full wave. May dalawa pa tayong iba't ibang uri ng pagpo-full wave. Hindi na tayo maghihinang sa pangalawang full wave natin. Automatic isasalpak lang natin. Siya ba? Okay na to. Meron na tayong supply. May ano na tayo. Pag binuway natin, yung ano natin, magkakaroon na tayo. Ayan. Siya kasaya na. Okay na yung ano natin. Park light, dashboard, at saka yung headlight. Kasi yung dilaw na yun, yun ang supply ng ilaw natin. Okay na yun na natin. Ito na lang dalawa. Yung susupply natin, positive, negative na lang. Ito na kasaya na positive, negative na lang ha. Etong white na to, wala na rin to. Wala na rin yung white na yan. Ito yung dating ano natin ha, charger ha. Ito na ngayon yung pang full wave natin. Bali, etong white na to, puputulin na rin natin to. Wala na rin yan. Yung red na lang ikakabit natin. Siguraduhin nyo lang na maganda yung gagamitin yung ano ha. Gagamitin yung wire. Nasa ganda ng wire yung magdadala sa ginagawa natin. Kasi kung nagpupulbos, mas madali lang masisira yung ano natin.
Pag nag-UV doon na yan, wala na. Ito yung red ha. Tapos ito yung yung ano pa, live wire. Ito naman yung ating negative. Masyado nang malilit yung ano natin, wire natin. Ito na. Ito kunin natin ang wire. Ito live na tong wire na to. Diretso ng battery to eh. Yan. Lalagay natin tong red. Kami na lang bahala saan dyan ha. Iyaano ko na lang para mas mabilis na tayo. Ako na ba duduktong ko na lang mamaya. Kailangan lang siya hindi siya magdikit ha, kasi live yan. Puputukan tayo ng fuse. Ito na siya ba. Naka full wave na siya. Naka ano na siya. Naka battery operated na. Testing na natin. Ang isa pang diskarte kasayan, nag full wave kayo pero ang irereklamo nyo, nalolobatan kayo ha. Kailangan ganito gawin nyo, gawin nyo na siyang LED tail light at LED yung headlight natin. Ayun siya kasayan no? LED headlight, LED tail light. Ito kahit di yung LED okay lang. Pero mas maganda kung LED siya, mas maliwanag kasi kung LED. Mas maganda siya. Pa natin, ayan o. Mas maganda kung LED, mas maliwanag siya. Testing na natin kasayan kung nagcha-charge na siya. Ayun siya kasayan o. Nakabukas yung ilaw natin. Headlight, taillight, nakabukas. Yan ang kagandahan kasayan ng full wave. Pagka nag full charge pa yung kasayan, mas maano pa yan. Mas mataas pa yung ano niya. Okay na kasayan, ganun lang kasayan yung pagpo-full wave. Itong ginamit natin dito kasayan na regulator rectifier kasayan, ano to ha? Ito. Gina mo may tatak. Silipin mo kung may tatak. Wala. Ito kasayan yung TTGR. Dito yung liwa. TTGR yung ginamit natin dito. Ayun siya ha. Yung kulay black at saka yung kulay dilaw pinagsama natin. Inilagay natin sa accessory wire para gumana na yung headlight natin. Headlight, park light, tail light. Tapos yung negative sa green, yung kulay pula sa live wire, sa red, red to red, green to green. Tapos ito kahit magkabaligtaran, yung pinol wave natin na kulay puti at kulay dilaw. Kahit magkabaligtaran yung dalawa kasi naka full wave na siya. Hanggang dito na lang mga kasayan. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo, sasagutin ko yan. Salamat sa panonood.